Hi, ako ang inyong kunya na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Meron akong babasahin na message at humingi ng advice ng isa nating kababayan na nag-work dito sa Hong Kong as domestic helper at ang concern niya is about sa food. So dahil pag-uusapan natin yan ay dito natin or pag-uusapan din natin ang about sa food allowance para naman maintindihan ninyo kung lahat ba tayo na nagtatrabaho dito sa Hong Kong or domestic helper dito sa Hong Kong ay makakakuha ng food allowance. Una sa lahat, ang food allowance ngayon ay nagkakahalaga na 1,236 Hong Kong dollars. Convert natin sa ating Philippine money is 8,844.07 as of today. So rate ito ngayon, guys. At lahat ba tayo ay makakakuha ng food allowance? Hindi lahat ng mga DH dito sa Hong Kong ay makakakuha ng food allowance. Ito lamang ay base or ayon sa pag-uusap ninyong mag-employer. Kung ikaw ay share foods ba sa kanila or bibigyan ka ng food allowance. So, ibig sabihin nun, makakakuha ka lang ng food allowance kapag ikaw ay hindi ka kasali sa pagkain nila. So, ibig sabihin, ikaw ay bibili ng sarili mong pagkain sa ibibigay nilang halaga sa'yo na 1,236 Hong Kong dollars. So, yun ay 1 month mo na yun. At hindi ka na kasali sa budget sa pagkain nila dahil nga binigay na nila ang iyong food allowance. Yun po guys, kaya hindi po lahat dito ay magkaroon ng food allowance. Kaya kapag meron kayong mga employers na sobrang higpit, sobrang tipid sa pagkain, pwede ninyong kausapin ang inyong mga employers kung pwede ba nilang ibigay ang iyong food allowance. Malaki-laki din ito guys, pero sa akin, kahit na sobrang tipid ang aking mga employers, hindi ko pa rin kinuha ang aking food allowance. Hindi ako nag-request sa kanila na ibigay nila sa akin yun dahil ayaw ko nga mag-budget. Ang mahal-mahal ng mga bilihin dito, mag-isip pa ba ako? Kuripot na nga sila. Tapos iisipin ko pa sarili ko. So, magtiis na lang ako. Kagaya nito, sabi ng ating kababayan, Ma'am, good eve po. Pa-advise lang po. Amo ko kasi di nagbibigay ng pagkain. Di kasi ako nagluluto sa kanila kasi sa labas sila nakain mag-asawa. Newborn baby po. Alaga ko. Ano po kaya pwede gawin? Gawa araw-araw na ko dilata. Ako bumili. May bago sana ako employer. Kaso nag-aalangan naman ako mag-break. Salamat po sa sagot. So, ganitong sitwasyon. Kung hindi naman nakain ang inyong mga employers, hindi porket hindi sila kakain dyan sa bahay, ay hindi ka na magluluto. So, kapag hindi ka ibibigyan ng food allowance, pwede ka namang magluto, guys, para sa sarili mo. Share foods po kayo. So, kung ano makita mo dyan, magluto ka para sa sarili mo. At ang sagot niya dito is, wala po karne. As in, walang laman ang ref. So, yun ang problema. Paano nga siya makaluto kung walang karne or wala kahit ano na wala namang laman ang kanilang ref? So, that situation, kausapin mo na talaga ang inyong mga employers kung nagkaroon kayo ng ganyan na wala namang maluto. Ay, hingiin na ninyo ang inyong food allowance kasi karapatan nyo yan. Nasa ano yan sa kontrata natin na kasali ang food allowance sa atin. Kaya yun, pwede ninyong kausapin si employers. At saka tinanong ko pa siya kung ilang buwan. Akala ko kasi bago lang siya nagtatrabaho sa kanilang employers kaya wala pang alam. At dito sa nakalagay, sabi niya 7 na po ako. Mag 8 months na sa March 5. Hoy, ang tagal na talaga. Ang tagal na niyang pagtitiis. Ibig sabihin nun, bakit mo pa pinatagal ng ganyan na hindi ka nagreklamo sa iyong mga employers? Paano nga pala malaman ni employers kung may mga reklamo ka sa buhay? Tumagal na ng 7 months or mag 8 months na nga. Kaya kailangan sa umpisa pa lang, kung may mga reklamo na kayo, may mga suggestions na kayo, magsabi na kayo kay employers. Kagaya niyan, wala kang pagkain, wala kang tamang pagkain sa loob ng 8 buwan. Siguro inisip na lang nila na okay lang sa'yo. Kapag ganyan ang sitwasyon, huwag ninyong paabuti ng 8 buwan. Ang tagal-tagal na po nun. At isipin na yung mga employers na okay lang sa inyo na pabayaan ka pagdating sa pagkain, hindi ibibigay yung tamang pagkain sa'yo kasi hindi ka naman nagre-reklamo or di kaya hindi ka nakipag-usap sa kanila na ganyan na pala ang problema mo. Communication lang ang kailangan. Huwag ninyong tagalan ng ganyan.
paano malalaman ni employers? Ay, ang dami nilang problema, guys. Hindi na tayo kasali sa problema nila. Kaya kapag may problema tayo, ay sabihin natin sa kanila, guys, kasi kasali naman yan sa pinirmahan na kontrata. Kung hindi ka bibigyan ng tamang pagkain, meron tayong option, kukuha tayo ng ating food allowance. Kaya wag lang kayo manahimik sa tabi. At saka pag may mga reklamo na pala kayo, kailangan natin magsabi sa kanila, okay? Kaya yun, ang about sa food allowance, pwede kayong mag-request kung talagang wala na talaga kayong pagkain. Kasi ang mga employers, guys, kapag kausapin natin sila ng maayos, ipaliwanag natin sa kanila, maiintindihan nila tayo. Hindi yung tatahimik lang tayo sa isang tabi, ang laki na pala ng problema natin. Kaya wag po kayong matakot na magsabi kay employers. Okay, kaysa sa magutom tayo dito. Dahil may karapatan po tayo na makakuha ng food allowance kung hindi tayo share food sa ating mga employers.